Magandang gabi PNT Stories. Ako si Leia at gusto kong magkwento ng karanasan ko sa isang kondo sa Malate. 19 years old ako noon at first year college sa isang school malapit sa Malate, Manila. Taga Bulacan talaga ako, kaya halos 2 oras ang biyahe ko araw-araw papasok. Minsan mas matagal pa kapag traffic. Isang araw habang pagod na akong nakasakay sa bus pa uwi, napaisip ako, hindi ko na kaya to araw-araw. Kaya kinausap ko ang parents ko tungkol sa pagre-rent ng condo unit malapit sa school. Noong una, nag-aalangan sila, pero pumayag din kasi mas safe daw kesa mag-boarding house. After ilang araw na paghahanap online, may nakita kong murang condo unit sa Malate. Medyo luma na ang building, pero maayos naman sa picture. Kinabukasan, pumunta kami ng mama ko para tignan ang unit. Pagdating namin sa building, napansin ko agad na tahimik ang lugar. Kahit nasa busy na lugar ng Maynila, parang kakaiba yung katahimikan sa loob ng lobby. May isang matandang guard na nakaupo sa desk. "Magbo-view po kayo ng unit?" tanong niya. "Opo," sagot ng mama ko. Tumango lang siya pero napansin kong matagal niya kaming tinitigan bago kami pinapasok sa elevator. Pagpasok namin sa elevator, napansin ko na medyo madilim ang ilaw at parang luma na yung mga pindutan. "Anong floor?" tanong ng mama ko. "10th floor, ma," sabi ko. Habang paakyat ang elevator, ay narinig akong mahina na kalabog sa itaas ng elevator. Napatingin ako sa taas ng elevator. "Ano yun?" bulong ko. "Siguro makina lang ng elevator," sabi naman ni mama. Pero hindi ko alam kung bakit. Bigla akong kinabahan kahit wala pa naman kaming nakikitang kakaiba. Pagdating namin sa 10th floor, agad kaming sinalubong ng mahabang hallway. Mahina lang ang ilaw ng mga fluorescent lamp sa kisame at halos walang tao. Sa dulo ng hallway, naroon ang unit na ipapakita sa amin. Unit 1008. Pagbukas ng agent ng pinto, unang sumalubong sa amin ang malamig na hangin sa loob. Studio type lang siya. May maliit na kusina, banyo at bintana na nakatanaw sa city lights ng Malate. "Maayos pa naman," sabi ng mama ko habang tinitignan ang paligid. Pero habang naglilibot ako sa loob ng unit, may napansin ako. May isang maliit na pinto sa gilid ng kusina, parang storage room. Binuksan ko ito. Sa loob, walang laman. Pero parang mas malamig doon kaysa sa buong unit. At habang nakatayo ako sa harap ng maliit na kwartong yun, parang may naramdaman akong kakaiba. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. "Leia?" tawag ng mama ko. Napakurap ako at agad sinara ang pinto. "Ha? Ma? Okay ba sa'yo tong unit?" Tumingin ulit ako sa paligid. Wala namang kakaiba, kaya tumango ako. "Okay lang naman po." Pagkatapos ng ilang papeles, nakuha ko na ang unit kinabukasan at doon na ako nagsimulang tumira. Unang gabi ko sa kondo, mga 9:30 ng gabi na ako nakauwi galing school. Pagod na pagod ako dahil buong araw ang klase ko. Tahimik ang hallway sa 10th floor. Wala akong nakitang ibang tao habang naglalakad ako papunta sa unit 1008. Pagpasok ko ng unit, agad kong sinara ang pinto at inilock. Huminga ako ng malalim. Buti na lang malapit na lang sa school. Nagligpit ako ng mga gamit, nagluto ng instant noodles, tapos nanood ng video sa cellphone habang nakaupo sa kama. Mga bandang 11:30 ng gabi, pinatay ko na ang ilaw at humiga. Sa una, tahimik lang. Naririnig ko lang ang mahihinang bosina ng mga sasakyan sa labas at hangin na dumadaan sa bintana. Hanggang sa may narinig akong kalabog sa kusina. Napadilat ako agad. Napaupo ako sa kama at nakinig. Pero tahimik ulit. Siguro may nahulog lang. Pero makalipas ang ilang segundo, may narinig ulit ako.
Parang may kumakatok sa kahoy. At doon ko napansin kung saan nanggagaling ang tunog. Doon sa maliit na storage room sa gilid ng kusina. Biglang kinilabutan ang buong katawan ko. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang flashlight. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kusina. Habang papalapit ako sa maliit na pinto ng storage room, lalong lumalakas ang katok. Parang may nasa loob. Napahinto ako sa harap ng pinto. Sino yan? Walang sumagot. Pero biglang may kumatok ng malakas mula sa loob. Napaatras ako sa gulat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob. Pero nang mahawakan ko ito, bigla itong gumalaw mag-isa. Unti-unting umikot ang doorknob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Tinapat ko ang flashlight sa loob. Walang tao, walang laman. Pero habang nakatutok ang ilaw ko sa sahig, napansin ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin ng sobra. May mga bakas ng paa sa sahig at mukhang basa pa ang mga ito. Pero hindi papasok ang mga bakas. Papalabas. Parang may lumabas mula sa loob ng storage room. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At kasabay nun, may narinig akong mahina na boses malapit sa tenga ko. Umalis ka na. Napatalon ako sa takot at napalingon agad. Walang tao. Biglang nagsara ng malakas ang pinto ng storage room. Hindi ko na kinaya. Agad kong itinulak ang mesa para harangan ang pinto at tumakbo pabalik sa kama. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa unit. Buong gabi akong gising at nanginginig sa takot. Hindi na ako nakatulog. Kinabukasan ng umaga, maaga akong bumaba sa lobby. Nandun yung matandang guard na nakita ko noong unang araw. Mukhang napansin niyang takot na takot ako. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Sandali akong nag-alinlangan pero sinabi ko pa rin ang nangyari sa unit. Nag-isip muna siya bago nagsalita. Unit 1008 po ba? Tumango ako. Napailing siya. Ma'am, wag po kayong maingay ah. Dati na pong may nagrereklamo sa unit na yan. Bigla akong kinabahan. Bakit po? Sumagot siya ng mahina. May dati pong tumira dyan. Isang babae rin na estudyante. Natagpuan po siya noon na patay sa loob ng unit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako nagtanong pa. Pagbalik ko sa unit, agad kong inimpake ang lahat ng gamit ko. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Kinontak ko agad ang agent at sinabi kong aalis ako sa kondo. 3 araw lang ang tinagal ko doon. Pagkatapos noon, naganap ako ng ibang condo unit malapit sa school. Mas mahal nga lang ang renta. Pero mas pinili ko na yon kesa bumalik sa unit na yon. Hanggang ngayon kapag napapadaan ako sa Malate at nakikita ko ang building na yon, hindi ko maiwasang maalala ang 3 araw na tumira ako roon. Dahil sigurado ako sa isang bagay. Noong unang gabi ko pa lang sa kondo na yon, hindi na talaga ako nag-iisa. Ang lugar na gusto kong puntahan sa Japan ay hindi ang mga sikat na lungsod tulad ng Tokyo o Osaka. May isa lang talagang lugar na matagal ko nang gustong makita. Ang Nagoro-dal Village sa Japan. Napanood ko ito sa isang documentary ilang buwan bago ang bakasyon ko. Isang maliit na baryo lang na halos walang tao pero puno ng life-size dolls na parang tunay na tao. Para sa iba, creepy, pero para sa akin, exciting. Ako nga pala si Hans. Mahilig ako sa mga kakaibang lugar. Yung mga tipong hindi normal na tourist spot. Kaya nung nagplano ako ng solo trip sa Japan, agad kong isinama sa itinerary ko ang Dal Village. Mag-isa lang akong bumiyahe.
Wala akong sinabihan sa pamilya ko na pupunta ako sa lugar na ganun. Baka pagalitan pa nila ako. Gusto ko rin kasi maramdaman yung thrill. Yung pakiramdam na ikaw lang mag-isa sa isang lugar na halos abandonado. Gabi na nang makarating ako sa hotel ko sa Tokushima, ang prefecture kung saan matatagpuan ang Dal Village. Maliit lang ang hotel, tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong inilapag ang backpack ko sa sahig at dumiretso sa bintana. Kita ko mula roon ang madilim na bundok sa malayo. Doon daw banda ang village. Kinabukasan, plano kong bumiyahe papunta roon, mag-isa. Habang nakahiga ako sa kama, kinuha ko ang phone ko at tinignan ulit ang mga larawan ng Nagoro Dal Village. May mga manika na nakaupo sa bus stop. May mga manika sa classroom. May mga manika na parang magsasaka sa bukid. Parang totoong tao pero hindi gumagalaw. Hindi ko mapigilang mapangiti. Ang creepy nito, pero ang ganda sigurong i-explore. Sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos nun, pinatay ko ang ilaw ng kwarto at pumikit na. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog, pero bigla na lang, parang nasa ibang lugar na ako. Nakatayo ako sa isang makitid na kalsada sa gitna ng bundok. Sobrang tahimik. Sa harap ko ay isang maliit na baryo na parang matagal nang walang nakatira. Mga lumang bahay na gawa sa kahoy, mga damong matataas sa gilid ng daan, at sa gitna ng baryo, nakikita ko sila, mga manika, mga nakaupo sa bangko, mga nakatayo sa gilid ng bahay, mga parang nag-uusap sa harap ng isang lumang tindahan. Doon ko agad naisip, ito na yung Dal Village. Pero may kakaiba agad akong naramdaman. Hindi ko pa man tuluyang napapasok ang baryo, parang may nakamasid na sa akin. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Napalingon ako sa kaliwa. Wala. Napatingin ako sa kanan. Mga manika lang. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Kalma lang. Paniguradong ganito talaga pakiramdam kapag nandito. Sabi ko pa sa sarili ko. At nagpatuloy ako sa paglalakad papasok sa kaloob-looban ng village. Habang naglalakad ako sa makitid na daan, napansin ko na parang dumadami ang manika. Sa bawat bahay na madadaanan ko, may nakaupo sa beranda, may nakatayo sa tabi ng pintuan, may parang nag-aabang sa bus stop. Tinitigan ko sila isa-isa. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay blanko ang muka, pero lahat sila nakatingin lang sa iisang direksyon. Hindi sa akin, kung hindi parang sa kung saan. Habang papasok ako ng papasok sa village, may naririnig akong kaluskos sa likod ko. Parang may gumagalaw sa damuhan. Bigla ko napalingon. Wala. Mga manika lang ulit. Siguro hayop lang, sabi ko pa. Naglakad ako ulit, pero maya-maya may napansin ako sa gilid ng paningin ko. Parang may gumalaw. Napalingon ako agad. Isang manika lang na nakaupo sa kahoy na upuan. Hindi naman ito gumagalaw. Napakamot ako sa ulo. Ano ba yan? Napapraning na siguro ko. Pero habang tumatagal, parang mas nagiging malinaw ang pakiramdam na may gumagalaw sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, sa likod ko, sa pagitan ng mga bahay. At doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, hindi ako dapat nandoon. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang maliit na kanto sa gitna ng village. Tahimik, walang hangin, walang ibon, walang kahit anong tunog. At doon, may nakita akong isang manika na nakatayo sa gitna ng daan. Nakatalikod ito sa akin. Babaeng manika, mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang damit. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. May kakaiba sa kanya, may kakaibang pakiramdam. Bigla kong kinilabutan dahil sa mga sandaling yun, parang gumalaw ang manika. Dahan-dahan, naglalakad, pero hindi papunta sa akin, kundi palayo.
At doon ko unang naramdaman ang totoong takot. Dahil sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung manika lang yun, bakit naglalakad? At habang nakatitig ako sa papalayong manika, bigla kong narinig sa likod ko ang isa pang kaluskos. Dahan-dahan ako napalingon at doon ko nakita na ang mga manikang nadaanan ko kanina ay hindi na nakatingin sa ibang direksyon, kundi nakaharap na sila sa akin. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako sa gitna ng kalsada habang nakatingin sa mga manika na nasa likod. Kanina, sigurado akong hindi sila nakaharap sa akin. Pero ngayon, lahat sila nakatingin na. Yung manikang nakaupo sa bangko, yung nakatayo sa tabi ng poste, yung nasa harap ng lumang tindahan. Lahat sila nakaharap na sa direksyon ko. Nanghina ang tuhod ko. Hindi pwedeng gumalaw ang mga to. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong kumilos palayo, pero habang gumagalaw ako, parang mas lalong bumibigat ang paligid. Tahimik na tahimik ang buong village. Walang hangin, walang kahit anong tunog. Pero pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin. Bigla akong napalingon sa harap ko. Yung babaeng manika na nakita ko naglalakad kanina, wala na sa gitna ng kalsada. Nawala siya. Parang hindi ko siya makita kung saan siya pumunta. At doon na ako tuluyang kinabahan. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo na ako. Habang tumatakbo ako sa makitid na daan ng village, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpalamig sa buong katawan ko. Sa bawat kanto na madadaanan ko, may manikang nakatayo. Isang kanto, may manika. Isa pang kanto, may manika ulit. Parang may naghihintay sa bawat daan na dadaanan ko. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko parang mas dumadami sila. At mas lalo akong natakot nang mapansin ko na lahat sila ay nakaharap na sa akin. Hindi na sila nakatingin kung saan-saan, kundi sa akin lang. Hindi. Paulit-ulit kong bulong habang tumatakbo. Bigla ako napalingon sa likod at doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan. Yung mga manika sa kalsadang dinaanan ko, hindi na sila nasa dating pwesto. Parang mas malapit na sila. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero malinaw sa mata ko na parang unti-unti silang sumusunod. Lalo akong bumilis sa pagtakbo, pero sa sobrang kaba ko, hindi ko napansin ang bato sa daan. Natapilok ako at bigla ako natumba sa lupa. Sumadsad ang kamay ko sa putik at halos mawalan ako ng hininga. Sinubukan kong tumayo agad, pero nang iangat ko ang ulo ko, doon ko sila nakita. Mga manika nasa paligid ko. 1, 2, 5, tapos naging 10. Hindi ko na alam kung ilan sila, pero nakapalibot sila sa akin. May nakaupo, may nakatayo, may nakatingin lang na walang ekspresyon. At ang pinaka nakakatakot, mas malapit na sila ngayon. Sobrang lapit. Parang ilang hakbang na lang ang layo sa akin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita, pero pakiramdam ko parang papalapit sila ng papalapit. Unti-unti akong napaatras habang nakaupo sa lupa. "Lumayo kayo," nanginginig kong sabi, pero syempre hindi naman sila sumagot. Hanggang sa napansin ko yung babaeng manika na nakita kong naglalakad kanina. Nasa harap ko na siya ngayon. Nakatalikod pa rin. Hindi pa rin siya nakaharap sa akin, pero pakiramdam ko siya ang dahilan kung bakit nandito ang lahat ng ito. Unti-unti ako napaatras, pero wala na akong matakbuhan dahil kahit saan ako tumingin, may manika. Sa kaliwa, sa kanan, pati sa likod. Hanggang sa tuluyan na nila akong napalibutan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko lalabas ito sa dibdib ko. At sa sandaling yun, biglang gumalaw ang ulo ng babaeng manika. Dahan-dahan, parang iikot papunta sa direksyon ko.
Hindi ko na kinaya. Napapikit ako at napasigaw. At bigla, nagising ako. Napabalikwas ako sa kama habang hinihingal. Madilim ang kwarto. Naririnig ko ang tunog ng aircon. At naroon pa rin ang bag ko sa sahig. Ilang segundo akong nakaupo lang sa kama habang hinihingal. Tumingin ako sa paligid. Hotel room, hindi village. Walang mga manika. Napahawak ako sa mukha ko. Panaginip lang pala. Pero kahit panaginip lang yun, ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko. Parang sobrang totoo ng lahat. Yung kalsada, yung mga bahay, yung mga manika na nakatingin sa akin. At lalo na, yung babaeng manika na naglalakad palayo. Tumingin ako sa oras ng phone ko. 3:07 AM. Hindi na ako nakatulog ulit. Nakaupo lang ako sa kama habang iniisip ang napanaginipan ko. At doon ko ginawa ang desisyon na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, hindi ko na itinuloy ang plano kong pumunta sa Nagorodal Village. Imbis na doon ako pumunta, naganap na lang ako ng ibang tourist spot sa Japan. Kasi baka maranasan ko talaga yung napanaginipan ko. Magandang araw. Ako si Fatima. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan noong nakatira kami sa isang condominium sa Malate, Manila, katabi ng DLSU, isa sa mga old building na din. Tawagin na lang natin na Unit A23. Bago pa man kami lumipat sa old building na yun, ay nakita ko na yun na nakapost sa FB na for rent. Ang agent, sinamahan kami na makita ang unit at binigyan pa kami ng dalawa pang option sa parehong building na for rent din. Para daw may option kami sakaling di namin magustuhan yung una na nakita namin sa FB. Ang una naming tinignan ay yung dalawang option na for rent din. Parehong malaki ang unit at mas mura kesa doon sa FB na nakita ko na post nila. Pero hindi namin gusto mag-asawa ang option na ipinakita. Malaki nga ito, ngunit luma ang mga furniture. Malaking espasyo, pero maliit ang kusina. Yung isa naman, malaking unit, pero walang furniture. Mura din. Yun nga lang, mabigat sa pakiramdam kahit na marami ang bintana. At yung sahig ay maraming aayusin. After namin makita ang mga ito, sinabi ko sa agent, diretso na kami doon sa una kong in-inquire sa kanya, ang Unit A23. Tumango siya at sinabi niyang nasa taas ito, hindi gaya nung dalawa na nasa 9th floor lang. Madali makababa sakaling nagka-under maintenance ang elevator. Napaisip ako at tinanong ko kung lagi bang sira ang elevator. Ang sagot niya, hindi naman daw. Dalawa naman daw ang elevator. Gagana naman daw kahit isa. Kaya tumango na lang ako. Lumabas kami ng elevator. Mula sa elevator, pang-apat na pinto ang unit na gusto naming makita. Pagbukas ng pinto ng unit, naamoy namin ang kulob na amoy ng unit. Napatakip ako ng ilong. 40 square meter ito, 1 bedroom lang. Tama lang para sa aming mag-asawa. Wala pa naman kaming anak nung time na yon. Fully furnished ito at mga bago ang gamit, tulad ng sofa at dining table. Maayos naman pati kwarto, kusina at banyo. Nagustuhan namin ang unit at sinabi namin na rerentahan namin agad ito. Nakiusap kami na linisan muna ang unit kasi mabaho ang kulob na amoy nito, parang nabubulok na basang kahoy. Nag-okay naman ang agent at sinabi niya na wag daw kami mag-alala. Bukas na bukas ay papalinisan ito. At sabi niya pa, taon na kasi na wala nakatira, kaya amoy kulob. Humingi rin siya ng pasensya. Sa parehong araw din, nagbigay kami ng deposit at advance. Pati na din yung updated PDC na 6 months. Nag-sign din kami agad ng contract. Kalakip ng valid ID namin. Sa sumunod na araw
ay na-receive na namin ang susi ng unit. Tapos hapon ng October 27 ay naglipat na kami ng mga bagahe namin sa bago naming bahay. Medyo nainis nga ako nung araw na yun dahil parang hindi naman nilinis ang unit dahil amoy kulob pa din. Sabi ng asawa ko, hayaan ko na lang daw, mawawala din daw yun kasi may tao na ang bahay. Normal daw yun kapag matagal nang hindi natitirahan, kaya napabuntong hininga na lang ako. Lagi nga pala akong naiiwan sa bahay noon pa man ng asawa ko kasi siya pumapasok sa office niya mula 8 AM ng umaga hanggang 3 PM ng hapon. Sa unang linggo ng pagtira namin sa Unit A23, may mga pagkakataon na nakakarinig ako ng katok sa pinto. Pero tuwing bubuksan ko ito, ay walang tao. Naisip ko na baka mga estudyante lang ito na nang titrip kasi marami ding estudyante ang nakatira sa condominium na yon. Kaya sa tuwing makikita kong wala namang tao, ay babaliwalain ko na lang ito. Hanggang sa 3 buwan na ng pagtira namin doon, hindi lang katok ang naririnig ko. May mga time na ilang beses ko nang na-experience ang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Tapos ang boses ng asawa ko. Tapos yung mga gamit na bigla-bigla na lang nawawala. Tapos makikita ko ulit sa lamesa. Madalas nga binabaliwala ko na lang dahil iniisip ko baka ako lang ang may mali. Baka nakakalimutan ko lang kung saan ko nailagay. Lalo na yung mga gamit sa kusina. At ang boses naman na naririnig kong tinatawag ang pangalan ko, sumasagot din ako kasi nga akala ko ay asawa ko na dumating galing trabaho. Pero sa tuwing pupunta ako sa sala, walang tao doon, kundi ako lang. Noong una nga akala ko nababaliw na ako, pero pagpaulit-ulit na, hindi na normal. Kaya napagtanto ko na baka may demonyo sa bahay namin na nanggagaya lagi sa boses ng asawa ko. Hindi naman ako naniniwala sa multo o mga espiritu ko, no, pero naniniwala ako sa mga demonyo o jinn kasi Muslim ako. Hindi naman ako natatakot basta hindi ako sasaktan o sasaniban. Minsan nga nasabi ko ito sa asawa ko na laging may tumatawag sa pangalan ko sa tuwing nasa trabaho siya. Pero tinatawanan niya lang ako at sinasabi niya at ang isip lang daw dahil mag-isa lang daw ako sa bahay. Kaya simula nun ay hindi na ako nagkwento ulit sa kanya at hindi ko na din binanggit ang mga pagkatok sa pinto. Pero sa mga pagkawala ng gamit, pareho namin na experience ito mag-asawa sa loob ng bahay, pero binabaliwala lang ng asawa ko. Isang tanghali, naliligo ako sa banyo nang marinig ko ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Fatima? Hindi ako sumagot kasi isip ko baka yung jinn na naman yun at hindi asawa ko. Pero tumawag ulit yung boses ng asawa ko. Han? Kaya naman sumagot na ako. Bakit? Pero hindi siya sumagot. Naliligo ako, saglit lang. Sabi ko pa. Maya-maya ay tumawag ulit. Han? Dali-dali akong nagtapis kahit hindi pa nababanlawan ang buhok ko na puro shampoo. Sumagot ako at inis na binuksan ang pinto. Bakit nga? Naliligo ako. Pagbukas ko ng pinto ng banyo, wala ang asawa ko. Dumiretso ako sa kwarto. Wala din. Pumunta ako sa sala. Wala din. Doon ko naisip na hindi asawa ko ang paulit-ulit na tumawag. Hindi ako natakot, bagkus ay nainis ako lalo at napasigaw. Punyeta ka, huwag kang istorbo, tumigil ka na. Yan ang mga binigkas ko sa inis ko. Matapos nun, ay wala nang tumatawag sa pangalan ko tuwing nasa trabaho ang asawa ko. Pero isang gabi ang di ko malilimutan. First time ko makaramdam ng takot. Masaya kaming naglalaro ng PlayStation ng asawa ko. Pero nakaramdam ako ng antok. Pasado 10 PM na nung time na yon. Iniwan ko sa sala ang asawa ko at sabi ko, Han, matutulog na ako. Tumango lang siya at nag-focus sa paglalaro.
Pumunta ako sa kwarto at humiga ng nakatagilid. Nagulat ako nang biglang bumagsak ang bag ng asawa ko na nasa table office ng asawa ko na nasa kwarto din. Tumayo ako at pinulot ko ito at pinatong muli sa lamesa. Tapos ay bumalik ako sa paghiga. Pinikit ko ang mga mata ko. Maya-maya ay nakaramdam ako na tumabi sa kama ang asawa ko dahil naramdaman kong lumubog ang kama malapit sa akin sa likuran ko. Kaya naman nilingon ko upang yakapin sana sa pagtulog. Pero nung pag-amba ko ng kamay ko upang yakapin sana ang asawa ko, pagtingin ko ay wala siya doon sa kama. Bigla ako napabilikwas ng tayo at agad akong tumakbo papunta sa sala. Natakot ako at sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nagulat ang asawa ko sa akin dahil halos madapa ako papunta sa kanya. Bakit? Gulat na tanong ng asawa ko. Nangingilid yung mga luha sa mata ko pero hindi naman ako umiyak. Nagpunta ka ba sa kwarto? Tanong ko. Hindi ko maipaliwanag sa asawa ko yung naramdaman ko sa kwarto kasi alam ko baka sabihin niya katang isip ko lang at pagtawanan na naman niya ako. Wala, dito na lang ako sa sala matutulog. Antayin kita matapos maglaro. Yun na lang ang sinabi ko. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko. Sabi ko sa kanya na lumipat na kami ng ibang titirhan. Pinagtalunan pa namin ito at binanggit ko lahat ng nangyayari sa bahay tuwing wala siya, lalo na yung nangyari nung gabi. At sa uli ay pumayag din siya. Wala pang 1 linggo mula nung mangyaring pagtabi sa akin sa kama ay nakahanap na kami ng bagong titirhan. Hindi na namin tinapos ang 1-year contract. Agad-agad na kaming lumipat para na din sa kapanatagan naming mag-asawa. Ako si Carla. Naghahanap ako noon ng malilipatang kondo dahil nagkaroon ako ng trabaho sa Maynila. Gusto ko sana yung malapit sa opisina para hindi na ako araw-araw nagko-commute ng malayo. Isang araw, may nakita akong murang condo unit na pinapaupahan. Maganda sa picture, maaliwalas ang sala, malaki ang bintana at mukhang bago pa ang mga gamit. Kaya nag-schedule ako ng viewing sa unit. Bandang hapon nang pumunta ako sa building. Medyo tahimik ang lobby at sinalubong ako ng agent na magpapakita ng unit. Studio type lang po siya pero maluwag naman, sabi ng agent habang papasok kami sa elevator. Pagdating namin sa floor, napansin kong medyo kakaiba ang hallway. Halos walang tao pero hindi ko na masyadong pinansin dahil normal naman yun sa mga kondo. Pagbukas ng pinto ng unit, maayos naman talaga. May maliit na sala, kusina at isang banyo sa gilid. Habang iniikot ako ng agent sa unit, napansin ko agad na parang malamig ang loob ng banyo kahit hindi naman naka-aircon doon. Sige po, tignan nyo lang. Tatawag lang ako sandali, sabi ng agent habang lumalabas sa hallway para sumagot ng phone. Mag-isa na lang ako sa loob ng unit. Doon ko napansin na bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. May kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may nakatingin mula sa loob. Pero dahil gusto ko rin makita kung maayos ang banyo, dahan-dahan ko itong tinulak para buksan. Pagpasok ko sa banyo, may salamin sa ibabaw ng lababo at puti ang tiles sa dingding. Mukhang normal naman. Lumapit ako sa salamin. Habang nakatingin ako sa salamin, napansin ko ang isang bagay sa likod ko. Sa refleksyon ng salamin, parang may anino ng isang tao sa loob ng shower area. Agad ako napalingon, pero pagtingin ko sa likod, wala naman. Pero kinilabutan ako. Siguro na malikmata lang ako. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa salamin, nandun ulit ang anino. Mas malinaw na ngayon, parang babae na nakatayo sa loob ng shower. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong napalingon ulit sa likod. At sa mismong sandaling yun,
biglang bumukas mag-isa ang shower. Tumalsik ang tubig sa tiles. Napaatras ako sa gulat at kasabay nun, may narinig akong mahinang iyak sa loob ng banyo. Parang babae. Mahina pero malinaw. Natakot na ako. Agad ako lumabas ng banyo at tumakbo palabas ng unit. Sakto namang pabalik na ang agent. "Ma'am, ano po nangyari?" Hindi ko na naipaliwanag ng maayos. Ang sabi ko lang, "Pasensya na po, hindi ko na kukunin yung unit." Nagulat siya. "Pero hindi nyo pa po tinitignan lahat." Umiling na lang ako. Pagbaba ko sa lobby, napansin ng guard na nanginginig pa ako. Pero hindi ko na siya pinansin at dumiretso na ako palabas ng building. Matapos yun, naghanap ako ng ibang condo unit. Kahit mas mahal, pero mas okay na yon. At least, walang nagpaparamdam sa banyo. Kung tawagin ako dito sa kondong pinagtatrabahuhan ko, ay Mang Ding. 45 years old na ako at janitor sa isang condominium sa Quezon City. Matagal na akong nagtatrabaho sa building na to, kaya kabisado ko na lahat ng pasikot-sikot ng lugar. Pero may isang pangyayari na kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Gabi na, magbabandang alas 12. Matapos kong tapusin ang routine, check ng lobby at hallways, nagpasya akong umakyat sa rooftop para linisin ng mga bintana at kumpirmahin na wala ng basura. Tahimik na ang buong building, maliban sa malalayong tunog ng sasakyan at ang hangin na dumadaan sa mga elevator shop. Habang naglalakad ako papunta sa rooftop, naramdaman ko agad ang kakaibang lamig. Parang hindi normal ang temperatura sa taas. Paglabas ko sa rooftop, napansin ko ang liwanag ng city skyline. Malamig pero malinaw ang buwan, kaya nakikita ko ang buong paligid. At doon, may nakita ko. Nung una, akala ko isang napakalaking ibon lang. Nakalipad sa itaas ng gusali, may malalaking pakpak at parang umiikot-ikot ito. Pero may kakaiba. Parang may hugis katawan ng tao at ang pakpak niya ay parang may balat at laman, hindi lang balahibo. "Ha? Ibon ba yan?" sabi ko sa sarili ko, pero hindi ko maiwasang kilabutan. Biglang bumaba ang nilalang ng konti. Tumigil siya at nakita ko ang mukha niya sa liwanag ng buwan. Talagang mukha ng tao, pero halos walang katawan sa ibaba. Dito ko na-realize, manananggal. Kinabahan ako. Umatras ang dila ko. Tapos lumipad siya papunta sa kabilang rooftop. Dahil sa takot, agad akong umatras. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Aalis na ako. Baka makita pa ako nito. Habang pababa ako, naririnig ko pa ang hangin ng pakpak sa itaas. Hindi ko na tinignan. Basta alam ko lang, nasa taas pa siya. Kinabukasan, nakwento ko sa kaibigan kong security guard ang nakita ko. Tumingin siya sa akin. "Alam mo ba, Mang Ding, may nakakita noon sa 18th floor, sa unit ng isang babae. Sinabi nilang may kakaibang nangyayari sa rooftop tuwing gabi. Dati na siyang nakakita ng lumilipad na nilalang." Hindi ko na tinanong pa ang detalye, pero mula noon, nagstay pa rin ako sa trabaho. At simula nun, hindi na ako pumupunta sa rooftop pag 10 oras ng gabi. Nagagawa ko pa rin naman ang trabaho ko, na linisin ang mga dapat linisin. Pero yun nga, kapag 10 oras na, iniiwasan ko na ang rooftop. Sa mga sumunod na araw, hindi ko naman na siya nakita. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Ako si Chin, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin ng best friend kong si Mikay noong nagbakasyon kami sa Japan. Pareho kaming mahilig mag-adventure.
Hindi kami yung tipong puro shopping lang o picture-picture sa mga sikat na lugar. Mas gusto namin yung mga kakaibang tourist spot, lalo na yung mga misteryo o kwento na nakakatakot. Kaya isang araw, habang nag-i-scroll kami sa phone sa hotel namin sa Tokushima, may nakita kaming lugar na matagal na namin gustong makita. Ang Nagoro-dal Village. Sikat yun sa internet dahil sa dami ng life-size doll na nakalagay sa buong village. Mga manika na parang totoong tao. May nakaupo sa bus stop, may nasa gilid ng kalsada, may nasa harap ng bahay. Ang sabi pa nga sa mga nababasa namin, mas marami pa raw manika kesa sa tao doon. Puntahan natin, sabi ni Mikay habang pinapakita sa akin yung video. Napangiti ako. Game. Kinabukasan, bumiyahe kami papunta sa village. Mahaba-haba rin ang biyahe dahil nasa bundok ang lugar. Habang papalapit kami, napansin ko na paunti ng paunti ang mga bahay at sasakyan sa kalsada. Hanggang sa dumating kami sa isang makitid na daan na napapalibutan ng mga puno. Tahimik ang paligid, yung tipong katahimikan na parang walang nakatira sa buong lugar. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kong napansin ang unang manika. Nakatayo siya sa tabi ng lumang poste, nakasombrelo, at parang magsasaka ang itsura. Kung hindi mo tititigan ng mabuti, akala mo, totoong tao. Grabe no, parang may nakatingin sa'yo, sabi ni Mikay habang natatawa ng konti. Creepy nga eh, sagot ko naman. Pero kahit sinabi kong creepy, hindi pa man ako natatakot noon. Para lang kaming nag-i-explore ng kakaibang tourist spot. Habang naglalakad kami papasok sa village, mas dumadami ang mga manika. May nakaupo sa bus stop, may parang nag-uusap sa harap ng bahay, may nakatayo sa gilid ng daan. Napansin ko rin na halos lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit hindi ka nakatingin sa kanila. Napansin ko sa gilid ng paningin ko na parang may gumalaw. Napalingon ako agad. Isang manika lang na nakaupo sa bangko. Hindi naman ito gumagalaw. May nakita ka? Tanong ni Mikay. Parang may gumalaw doon, sabi ko habang nakatingin sa bangko. Lumapit si Mikay at tinignan din. Hindi naman gumagalaw. Napakamot na lang ako sa ulo. Siguro imagination ko lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng ilang metro. Pero maya-maya, napahinto si Mikay. Jin, napalingon ako sa kanya. Bakit? Hindi siya agad sumagot. Nakaturo lang siya sa likod namin. Yung manika sa likod. Dahan-dahan ako napalingon. At doon ako nagtaka. Dahil yung manika na kanina ay nakaupo sa bangko, nakatayo na siya ngayon. Natahimik kaming dalawa. Wala nagsalita. Pareho kaming nakatingin sa manika sa malayo. Kanina nakaupo yan, di ba? Tanong ni Mikay. Tumango ako. Oo. Eh bakit nakatayo na? Hindi ko alam ang isasagot ko. Sinubukan kong isipin na baka mali lang kami nang nakita. Baka may ibang manika lang nakatulad niya. Pero habang nakatingin kami, bigla kaming nakarinig ng marahang kaluskos sa damuhan sa gilid ng daan. Napalingon kami sa kaliwa at doon namin nakita ang isa pang manika. Isang babae na manika na nakasuot ng lumang damit. Nakatalikod siya sa amin. Pero ang pinakang nakakapagtaka, parang gumagalaw ang balikat niya. Parang naglakad siya ng isang hakbang. Jin, umalis na tayo. Mahina na bulong ni Mikay. Hindi ko na siya kinontra dahil sa totoo lang, nanlalamig na rin ang batok ko. Hindi ko na gusto ang pakiramdam sa lugar na yun. Yung katahimikan, yung dami ng manika,
At lalo na yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa amin. Habang paalis na kami sa daan, papunta sa sasakyan, napalingon ako sa likod namin. At doon ako tuluyang kinilabutan. Dahil yung mga manika na nasa gilid ng kalsada kanina, parang nakaharap na sa direksyon namin. Hindi ko alam kung ganun ba talaga sila kanina. Pero ngayon, parang lahat sila ay nakatingin sa amin habang umaalis kami. Hindi na kami nagsalita ni Mikay habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan. Pagpasok namin, agad niyang pinaandar ang makina. Pero pareho kaming tahimik habang bumababa sa bundok. Pagkatapos ng ilang minuto, saka lang siya nagsalita. Hindi na ako babalik doon. Tumango ako. Ako rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita namin sa Nagorodal Village. Baka imagination lang, baka nagkataon lang. Pero may isang bagay akong sigurado. Kung nagdesisyon kaming ituloy ang pagpasok sa loob ng village noong araw na yun, pakiramdam ko, may mas malala pa sana kaming nakita. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. OFW ako sa Japan. 3 taon na ako nagtatrabaho roon bilang helper at caretaker ng isang matandang Japanese na negosyante. Kung ano-ano ang pinapagawa niya sa akin. Minsan, tagalinis ng warehouse. Minsan tagabantay ng property. Minsan, tagaayos ng mga lumang gamit. Sanay na ako sa mga kakaibang trabaho. Pero may isang trabaho na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Isang hapon, tinawag ako ng boss ko sa opisina niya sa Tokushima. Tahimik lang siya habang nagkakape. Isasalin ko na lang sa Tagalog yung mga sinabi niya para mas maintindihan nating lahat. May ipapagawa ako sa'yo, sabi niya. Akala ko, normal na trabaho lang. Pero maya-maya, may inilabas siyang susi at isang maliit na papel na may address. Property ko sa bundok. Maraming lumang gamit doon. Kukuhain na namin bukas ng umaga. Magbabantay ka lang ngayong gabi. Wala namang problema doon. Sanay naman ako magbantay. Pero nang mabasa ko ang address sa papel, medyo napakunot ang noo ko. Dahil alam ko kung anong lugar yon. Ang Nagorodal Village. Narinig ko na ang lugar na yon sa ibang OFW. Sikat yun sa internet dahil sa dami ng life-size doll na nakalagay sa buong village. Mga manika na parang totoong tao. May nakaupo, may nasa classroom, may nakatayo sa tabi ng kalsada. Ang sabi pa nga ng iba, mas marami pa raw ang manika kesa sa tao. Napakamot ako sa ulo. Boss, sa Dal Village po? Tanong ko. Tumango lang siya. Oo, isang gabi lang. Pagkatapos nun, sinabi niya kung magkano ang ibabayad niya. At doon ako napatahimik. Dahil ang bayad sa isang gabi lang na pagbabantay ay katumbas ng 1 linggo kong sahod. Sa totoo lang, gusto ko sanang tumanggi. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam ako sa lugar na yon. Kahit hindi pa ako nakakapunta doon. Pero sa isip ko rin, sayang ang pera. Isang gabi lang naman. Magbabantay lang ako. Wala namang gagawin. Kaya pagkatapos ng ilang segundo, tumango ako. Sige boss, magbabantay ako. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating ako sa village. Maliit lang ang kalsada papunta ron. Palibot ay bundok at makakapal na puno. Tahimik ang buong lugar. Sobrang tahimik na parang walang tao. Doon ko sila nakita. Mga manika. Nakatayo sa gilid ng kalsada. May nakaupo sa lumang bangko. May parang nag-aabang ng sasakyan. Sa unang tingin, akala mo totoong tao. Pero kapag tinignan mo ng mabuti, manika pala. Hindi ko maiwasang kilabutan. Ang property ng boss ko ay isang lumang bahay na kahoy sa gilid ng village. May maliit na barak sa tabi
kung saan ako matutulog. May mga kahon at lumang kagamitan sa loob ng bahay na kukunin daw kinabukasan ng truck. Pagdating ko ron, inilapag ko ang bag ko sa barracks. Maliit lang ang kwarto. May isang kama, isang ilaw, at isang bintana na nakaharap sa kalsada. Sa labas ng bintana, may 3 manika na nakaupo sa isang lumang upuan. Parang magkakausap. Ang creepy naman dito. Sinubukan kong wag na silang pansinin. Nagbukas na lang ako ng canned coffee na dala ko at umupo sa kama. Habang umiinom ako, minsan napapasilip ako sa bintana. Nandun pa rin sila, hindi gumagalaw, tahimik lang. Bandang 8:00 ng gabi, lalo pang naging tahimik ang buong village. Wala na akong marinig na kahit anong tunog. Walang sasakyan, walang tao. Parang ako lang ang buhay sa buong lugar. Hanggang sa bigla akong narinig ang unang kalampag. Napatingin ako sa pintuan ng barracks. Akala ko may nahulog lang sa labas, kaya binaliwala ko. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, may narinig ulit ako. Parang may kumakatok sa kahoy. Nagtaka ako. Tumayo ako at dahan-dahan lumapit sa bintana. Sumilip ako sa labas. Wala naman tao. Tahimik lang ang paligid. At nandun pa rin yung 3 manika sa upuan. Pero habang nakatingin ako sa kanila, bigla akong nagtaka. Parang may mali. May kakaiba. Dahil kanina, sigurado akong ang 2 manika ay nakaharap sa kalsada. Pero ngayon, parang nakatingin na sila sa bintana ng barracks. Baka mali lang ako ng tanda, sabi ko pa sa sarili ko. Pero habang nakatitig ako sa kanila, bigla ako nakarinig ng malakas na kalampag sa likod ko. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Dahan-dahan ako napalingon sa loob ng barracks. Ang pinto ng maliit na cabinet sa gilid ng kwarto, nakabukas na. Kahit sigurado akong sarado yun kanina. Kinabahan ako ng sobra. Lumapit ako sa cabinet at sinilip ang loob. Wala namang laman, lumang kahoy lang. Siguro luma na, kaya kusang bumukas. Bulong ko. Sinara ko ulit ang pinto. Pagkatapos nun, bumalik ako sa bintana. At doon ako tuluyang kinilabutan. Dahil ang 3 manika na kanina ay nakaupo sa upuan, 2 na lang sila. Nanlaki ang mata ko. Ha? Napatingin ako sa paligid, baka natabunan lang ng dilim. Pero malinaw sa akin. Kanina ay 3 sila, pero ngayon, 2 na lang. At habang nakatingin ako sa 2 manika, bigla ko narinig ang marahang yabag sa likod ng barracks. Parang may naglalakad sa labas, dahan-dahan. At sa sandaling yon, may pumasok na tanong sa isip ko. Kung 2 na lang ang manika sa labas ng bintana, nasa na yung isa? Baka mali lang ako ng bilang. Bulong ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, malinaw pa rin sa isip ko ang itsura nilang 3 kanina. Isang matandang lalaki na manika, isang babae na parang magsasaka, at isang batang manika na nakaupo sa gitna. Ngayon, yung batang manika na nasa gitna, wala na. Habang iniisip ko yun, narinig ko ulit ang yabag sa likod ng barracks. Dahan-dahan, parang may naglalakad sa graba sa likod ng maliit na bahay. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalabas ba ako para tignan o magtatago lang sa loob. Pero maya-maya, biglang tumigil ang yabag. Tahimik ulit ang paligid. Sinubukan kong silipin ang likod ng barracks sa maliit na bintana sa gilid. Wala naman akong makita. Madilim na madilim ang bahagi ng property na yon. Pero habang nakatingin ako sa dilim, bigla akong may narinig na marahang kaluskos sa labas ng pinto. Parang may humahawak sa kahoy. Nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unti akong napaatras at doon ko napansin ang isang bagay na mas lalo pang nagpakaba sa akin. Sa ilalim ng pinto ng barracks, may anino.
Parang may nakatayo sa labas. Hindi gumagalaw. Nakatigil lang. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatitig sa aninong yun. Siguro ilang segundo o minuto. Pero pakiramdam ko, sobrang tagal. Hanggang sa biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong umatras at kasabay nun, narinig ko ulit ang yabag palayo sa barracks. Huminga ako ng malalim. Hayop lang siguro, baka aso. Pilit kong sabi sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ng sarili ko, alam kong may mali. Dahil sa village na yon, wala naman ako nakitang hayop simula nang dumating ako. Maya-maya, bumalik ulit ako sa bintana sa harap ng barracks at napahawak ako sa mesa. Dahil yung dalawang manika na kanina ay nasa upuan, wala na rin doon. Ang upuan sa labas ng bintana ay bakante na. Hindi ko na napigilang mapamura. Puta, nasa na yun? Napatingin ako sa buong kalsada ng village. Walang tao, walang gumagalaw. Pero habang nakatingin ako sa dilim, parang may napansin akong mga hugis sa paligid ng property. Sa tabi ng puno, sa gilid ng bakod, sa may daan papunta sa bahay. Mga manika. Hindi ko alam kung nandun sila kanina o ngayon lang. Pero parang dumami sila at parang palapit ng palapit sa barracks. Bigla akong nakarinig ng kalampag sa bubong. May tumama sa bubong. Pagkatapos nun, may narinig akong parang gumagapang. Parang mabigat na bagay na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng barracks. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang flashlight sa bag at tinutok ko sa kisame. Pero syempre, wala naman akong makita. At sa sandaling yun, may narinig na naman akong marahang tunog sa likod ng bintana. Parang may kumakatok sa salamin. Dahan-dahan kong ibinaling ang ilaw ng flashlight sa bintana. Putya. Dahil sa labas ng salamin, nakadikit ang mukha ng batang manika na nawawala kanina. Halos nakasayad ang pisngi nito sa may salamin. Ang mga mata nito nakatingin lang sa akin. Walang emosyon. Napaatras ako hanggang sa sumandal na ako sa pader. At habang nakatitig ako sa bintana, may napansin akong isa pang bagay. Hindi lang pala siya. Sa likod ng batang manika, may iba pang manika. Marami. Nakatayo sila sa paligid ng barracks. At lahat sila nakatingin sa loob, sa direksyon ko, sa akin. Hindi ko na hinintay kung ano pang mangyayari. Kinuha ko agad ang bag at binuksan ang pinto ng barracks. Tumakbo ko palabas ng property kahit madilim. Hindi ko na nilingon kung sumusunod ba sila o hindi. Ang alam ko lang, gusto ko nang makalayo sa village na yon. Kinabukasan, nagulat ang boss ko nang malaman niyang umalis ako sa property bago mag-umaga. Hindi ko na sinabi sa kanya ang buong nangyari. Ang sinabi ko lang, hindi ko kayang bumalik doon, boss. Simula nun, kahit doble pa ang bayad sa akin, hindi na ako ulit pumayag na magtrabaho sa lugar na yon.